Kumusta mga brad? Kapag nababanggit nga po ang pangalang Honda Dio, iniisip ng iba ito yung 50cc na 2-stroke. Iba naman iniisip nila ito yung 110cc na malaki yung kaha or bulky yung kaha pero maliit yung gulong. At paras din naman silang tama doon. Yung mga naunang Honda Dio kasi 2-stroke yun na 50cc. Tapos yung mga bago naman ngayon 4-stroke na 110cc. Kaso yung iba medyo nagsisi. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Kung ikukumpara nga po yung itsura ng mga Honda Dio noon sa Honda Dio ngayon, hindi hamak na mas may dating yung mga Honda Dio noon. No offense sa mga naka Honda Dio ngayon. Pagdating kasi sa style nila, ang laki na rin talaga ng pinagkaiba. Kung sa bagay, Indiano na kasi yung designer ng mga bagong Honda Dio. Tapos yung pag-andar pa ng makina, hindi joke lang. Pero alam nyo ba doon sa Japan, meron nga po silang nilabas na Honda Dio 110 at 4-stroke na rin na ibang iba din yung itsura. At ito nga po siya, ang Honda Dio 110 Japan version. Wow! Kung ikukumpara nga po sa Honda Dio 110 na nandito sa atin, magkaiba talaga yung itsura nila. Hindi bulky yung kaha niya, tapos hindi pa maliit yung gulong niya. Sa madaling salita, ayaw ko na lang magsalita. Pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Dio 110 Japan version na mayroong 108 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Ito po ay powered by ESP or Enhanced Smart Power. Nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid sa gasolina. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.6 horsepower at 7,500 RPM, 8 Nm of torque at 5,500 RPM. At ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 80 km per hour. Pero kapag yan din na sa Pilipinas, panigurado aabot ng 100 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanya tangke ay kamakarga ng 5.3 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 60 km per liter. So kung patipiran lang ang usapan, matipid talaga yan. Iba din kasi talaga ang gawang Honda. Ang sukat ng kanyang gulong 80/90/14 sa harap at 90/90/14 naman sa likuran. Paras na nga po itong na tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As expected, wala po itong ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 750mm at 130mm naman ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din, tapos bulb light naman yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay combination ng analog tapos may maliit na digital, na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. At ito nga po ay naka-keyless na rin. Yes po, naka-smart key system na po siya. Kaso lang wala na po itong kickstart. At halos nga po lahat ng mga bagong motor ngayon, wala na talagang kickstart. Kaya kapag minalas-malas ka, hindi gumana yung push start mo, itutulak mo pa uwi ang motor mo. Pero dito, hindi mo na kailangan magtulak pa uwi. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse.
So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At ang presyo nga po nito sa Japan ay nagkakalaga ng 223,000 Japanese yen. Na kayo convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 85,000 pesos. So kung kumpara nga din po natin sa Honda Dio na nandito sa Pilipinas na nasa around 60k yung presyo, medyo may kamahalan nga po ito. Mahal para sa isang 110cc na scooter. Pero syempre yun naman po ay presyo sa Japan. Just in case na dinala sa Pilipinas yan, magbabago din yung presyo niyan kung dalhin sa Pilipinas yan. Kaso mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit, kaya doon ka na lang sa Indian style. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.